Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng mga taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta. Ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Propeta Joel ay padala ng Diyos noong panahon na wala na ang 10 tribu ng Israel. Sila ay pinatapon ng mga Assyrian sa iba't ibang mga bansa at na-assimilate na sila ng ibang lahi. Ang naiwan na lang sa Kanaan ay ang kaharian ng Huda. Kahit na nakita nila ang nangyari sa ibang mga tribu ng Israel, hindi pa rin sila naging tapat sa kasunduan nila sa Panginoon. Kaya may salot na dumating sa kanila noon. Ito ay salot ng mga balang. There was a locust invasion. Noong panahon, wala naman mga pesticide. Wala silang kalaban-laban sa mga balang. Kinakain ito ang lahat ng kanilang mga tanim. Nilarawan ni Propeta Joel ang pagdating ng balang tulad ng paglusob ng mga kaaway. Wala silang kalaban-laban. Ang tawag niya sa pagdating ng locusts ay araw ng Panginoon, the day of the Lord. Ito ay hindi isang araw na mabuti. Ito'y araw ng parusa sa buong lupain. Mandidilim ang buong lupain. Nandilim dahil sa dami ng mga balang at nandilim dahil sa madilim na kinabukasan na sasapitin nila na wala na silang aanihin. Ang tanging pag-asa lang nila ay tumawag sa Panginoon. Dapat silang magsisi at sumuot ng mga sako kahit na dumating ang salot na ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Pagsisihan nila, nagpabaya sila sa Diyos at pinabayaan sila ng Diyos. Araw ng Panginoon. Para sa mga propeta, ang araw ng Panginoon ay ang araw ng paghuhukom ng Diyos. Kung mabuti ang kanilang ginagawa, inaabangan nila ang araw ng Panginoon kasi ito'y araw ng pagpapala.
Pero kung masama ang kanilang ginagawa, kinatatakutan nila ang araw ng Panginoon kasi ito'y araw ng parusa. Sa panahon ni Propeta Joel, ang araw ng Panginoon ay parusa dahil sa kanilang pagtalikod kay Yahweh. Ang pagdating ng mga balang, isang agricultural disaster, ay tanda ng ganitong parusa. Kaya ang solusyon ay pagsisisi. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. Walang magagawa ang mga tao sa pagdating ng mga balang. Kahit na sa ating panahon ngayon, maraming mga lugar sa Africa ay devastated pagdating ng mga locusts. Wala din silang magagawa. Pero may magagawa ang Diyos. Maaari siyang magpadala ng malakas na hangin o ng bagyo upang hipan ang mga balang. Maaari siyang magpahinto sa pagkalat at pagdami nito. Kaya ang panawagan ni Propeta Joel ay pagsisisi at pagbabago upang maawa ang Diyos sa kanila. Kailangan talaga natin ang habag ng Diyos. Maniwala tayo na may Panginoong Diyos at matatawagan natin siya. God can and does intervene in our situation. Sa bandang huli, ang lahat ay nanggagaling sa kamay ng Diyos. Tumawag tayo sa Kanya. Sa ating panahon ngayon, ang tinitingnan natin na dahilan sa mga pangyayari ay ang mga secondary causes. Tulad ng dahil sa mainit na panahon, dumadami ang mga insekto, dahil sa palaging basa, dumadating ang lamok. Pero ang mga ito ay mga secondary causes lamang na ginagamit ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang nagpapatakbo ng mundo. Kasama ng science na nakikita at pinag-aaralan ang secondary causes, tumawag din tayo sa Diyos na siya ang pinanggalingan ng lahat. God remains the primary cause. At ang maganda ay ang Diyos na ito ay nababahala sa atin kasi mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. O Diyos, naniniwala kami na ang pagmamahal mo sa aming daigdig ay ayon sa iyong katarungan at pag-ibig sa amin. Kaawaan mo kami. Ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.